you know, nagpunta tayo sa Hong Kong only for transit. Ni ate na nagbebenta doon, Octopus card or any credit card or debit card. No need na mag-withdraw no na cash. Kinain ng ATM ng GCash card ko. Oh no. Nandito na tayo ngayon sa ating sleeper bus. Tuluyan tayo nagpabudol. Galing tayo dun sa mga bags and paintings. So guys, check in na tayo, okay? So dito tayo sa Cathay Pacific. So you get to Mamela. Sir. Then Miss Nike. There. Confirm po going to Vietnam po sila at babalik din pala lahat by August. Upuan niyo for Hong Kong to Hanoi. Clip ka na sa... Salamat! So nakapag-check in tayo. Kumuha na tayo ng boarding pass. And actually we're taking Cathay Pacific flight. So, mamaya tingnan natin no, kung ano yung laman ng loob ng plane. And bibigyan din namin kayo ng mga information. Of course, tips ninyo no, para makapagpupunta kayo ng Vietnam for, again, family vacation. Let's go! So, ayan guys, no, siyam tayo in total. Ayan sila. So, nagdi-distribute tayo ng mga boarding pass. So, isa yan guys, no, sa mga dapat niyong alalahanin kasi baka magkapalit kayo ng mga boarding pass and passport. So, after getting your boarding pass, travel tax, no, as usual, ang next natin is immigration. So, okay na guys, nakalapos na tayo sa immigration. Ayan na. So, mamaya bibigyan ko kayo ng tips, no, lalo na dun sa mga nagta-travel with the family kasi bigger group kami. So, tatanungin natin sila later mamaya, no, kung ano yung mga tinanong sa kanila ng immigration officers. Okay, so for now, ay muna tayo dito sa loob ng airport, okay? And then, boarding time tayo after 1 hour. Let's go! Immigration story time muna tayo ngayon, no? Actually guys, this is our first time, no, na mag-travel in a group. So normally family, mga 4, no, wife lang with the 2 kids. Pero today, meron tayong mga kasama, no. Actually, mga kapatid ko sila and kasama na rin mga partner nila. Okay? So yan. Yan, hello. Okay. Itong vlog na to guys, para to sa mga tao or family or groups, no, na mag-travel. Siguro, lagyan ko na rin kayo ng konting tips, no, para at least siguro sa immigration, medyo prepared na rin kayo. And ano ba yung mga dapat ninyong dalhin and making sure na on time yung pag-alis ninyo, no, palabas, no, ng pangbansa. Immigration time muna tayo, story time muna tayo. So pretty much dito sa may NAIA Terminal 3, maayos naman yung pila, kumbaga hindi naman siya masyadong puno. Siguro basically dahil ang oras natin mga 3 AM, mga 3 AM nakapila na kami, no, or mga 3:30 AM nakapila na kami. Siya masyadong puno. Pinapila kami actually sa may foreign passport. Hinati nila, no, medyo kumpleto yung mga immigration officers natin ngayon. And kami as a family, siyam kami. So 9 kami, no, na magka-travel. So partner siya and yung isa wala siyang partner, single yung isa namin kasama, no. Okay, mamaya papakilala namin sa inyo kung sino yan, no. Baka ito na yung pagkakataon niya na makilala, baka meron kayong ma-ireto or ma-recommend sa kanya guys, no, na girlfriend. So first thing is, paano ba kami pumila? Pumila ba kami sa group or sabay-sabay ba kami in-interview? Ano ba yung nangyari? So, buo kami, pinapila ka lang kami sa isang site kasi nakita ng mga officers, no, na siyam kami. So, magkakasunod na kami agad nun. Nung tinanong namin, kailangan ba na pipila kami na magkakasabay, pipila kami na per person daw siya. So, isa-isa kami. So, yung siyam na yun, siyam kami na in-interview. Isa-isa siya, no. Yung mga tinanong sa kanila, actually tinanong ko na din, no. So, yun na nga. As usual, medyo alam na natin, no, kung ano ba yung mga itatanong talaga sa atin ng immigration officers, no. Number 1, kailan kayo babalik? So, syempre, all of us have our own tickets and alam naman natin, no, na ang balik talaga natin is Friday. Kasi 1 week, guys, yung travel namin going to Vietnam. Second question,
ano po ang work ninyo or ano po ang inyong source of income. So kami guys, siyam kami, no, iba-iba kami ng sources of income. But majority of us is mga business owners, mga restaurant owners, meron ng pinagkakakitaan other than being an employee. Iba, ang tinanong sa kanila, saan yung business mo, saan nakalocate, ano yung type of your business. Pero good thing about today guys, hindi naman sila hiningan ng any proof of ownership, no, doon sa kanilang businesses. In other cases or in other instances, ang ginagawa, kailangan mo mag-produce ng, sabihin natin, proof or documents, no, kung ano yung mga businesses mo. Hanapan ka dyan ng BIR, hanapan ka dyan ng DTI, registration. But for this travel, all of them hindi hiningan ng proof of income. Tinanong lang sila ano ba yung pinagkakakitaan nila and all. So, on our side, ang tanong sa akin is ano, saan ako nag-work, yung company ko and ano yung profession ko. So yun, sinabi ko naman no, na employee ako no, ng isang Japanese company. Other than that, wala na silang masyadong tanong. Tinanong lang siguro yung iba kong mga kasama ngayon no, kung ano-ano nila yung mga mag-travel. Siguro tinetest din sila no, kung siblings daw ba or kapatid. Para syempre making sure lang guys no, na isa lang naman yung sagot dun eh. Kasi kapag hindi naman talaga nagsisinungaling or honest ka naman talaga, di ba? So yun, syempre siblings lang yung ano mo, kasama mo, and kahit anong paikot-ikot man yan guys, yes, isa lang ang sagot. Kung sino lang yung kasama mo, syempre pamilya lang naman, di ba? Hindi naman kami tinanong na itinerary, wala naman tinanong sa amin kung saan kami mag-stay sa Vietnam. Ano pa ba? I think one of our, yung kasama namin ngayon, tinanong din sila kung nagkatrabaho ba sila sa ibang bansa, kasi before nagkatrabaho sila sa ibang bansa and ngayon kasi nag for good na sila no, dito sa Pilipinas. So tinanong din yung kasi siguro pagpasok guys no, ng passport, nakikita na nila sa system yan no, kung saan sila galing no, kung saan sila nag-work. But right now, wala namang problem kasi nag for good na sila no, since the start yung pandemic. Okay? So guys, tip ko lang sa inyo no, kapag kayo magka-travel na no, kasama with your family and all, make sure guys no, na still dapat lahat ng kasama ninyo doon sa travel ninyo is aware of your details no. For example, kailan kayo babalik, ano ba yung mga hotel ninyo na papasukan ninyo. Kasi normally guys, syempre no, kapag mga travel trips, normally isa lang din naman yung nagpaplano niyan or kumbaga isa lang may hawak ng detalye, di ba, or details. Good thing yun guys no, at least mga adults naman na yung mga kasama ko. So kumbaga kaya na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. So kaya na nilang sagutin lahat ng tanong ng mga immigration officers. Okay? Overall, story namin naging maayos. Walang masyadong naging horror story. If ever guys no, na meron kayong mga tips or sabihin natin comments, make sure lang ilagay nyo yung lahat dito sa may vlog natin para to make sure lang no, na yes, maka-capture natin lahat yan no, as we continuously share yung mga tips namin, lalong-lalo na sa mga gusto mag-travel ngayong 2024. Next stop natin is yung Cathay Pacific Airline review na. So tara, let's go. Time check guys, 5 AM in the morning. So papasok tayo ngayon no, sa may Cathay Pacific. Ito yung sasakyan natin ngayon going to Vietnam. But meron tayong layover country na, which is Hong Kong. Hi guys! Welcome now to Hong Kong. Nakarating na tayo ngayon guys dito sa ating transit country, which is Hong Kong. Ang talagang pupuntahan natin ay Vietnam. Pero we chose to have a parang transit location or transit country para meron tayong additional no, na bibisitahin. No? We have roughly mga 6 hours to 8 hours no, of transit dito sa Hong Kong. And siguro pupunta lang tayo sa isang location para i-spend yung 6 hours to 8 hours. So I think yung mga kasama
kasama din natin guys, no, mag-shopping daw sila. So tingnan natin kung saan sila pupunta. So for now, since lahat ng luggage or baggage namin ay pupunta doon sa Hanoi na or Vietnam, wala kami pupuntahan kundi yung immigration na lang. So tara, let's go na sa immigration. Let's go. Ayan guys, nakalabas na tayo ng terminal dito sa may Hong Kong. And yung next natin gagawin is sasakay tayo ng bus. Pupunta tayo sa Citygate Outlet. Doon na tayo guys maglalagay. Kasi yung time lang natin is only like what? 6 hours or 8 hours? So let's go. Ito yung bus nila guys. Oh. Ayan. Ayun. Tungchung Station. Hi guys. So ito nandito na tayo ngayon sa may double-decker na bus. And from the airport, ang sinakay natin going to Tung Chung is bus number S1. Okay? Pamasahe nila is 3.7 Hong Kong dollars. So mga sabi mo na mga nasa 28 or 30 pesos per person. Okay? Hindi ka siya. Update lang guys dun sa may payment. Nagtanong kami kung kukuha ba kami ng bus ticket or what. So sabi ni ate na nagbebenta doon, octopus card or any credit card or debit card. Since Siam kami, ang ginawa namin, may kanya-kanya naman kami mga debit and credit cards. So yun na, para no need na mag-withdraw ng mga pera or cash. So yan, approved na approved yan. So kuha muna tayo guys ng breakfast natin dito sa may McDo. So while waiting pa dun sa mga in-orders natin, ang kinuha namin actually more total of 123 Hong Kong dollars. Good for 9 persons na yan. Okay? Hi guys, nandito tayo ngayon sa may Citygate Outlet. And tara, pasukin natin tong Nike store. Yung Nike store dito guys is also one of the must-go to locations. Kasi nga mura and maraming discounts. Mapapansin nyo guys, yung mga discounts dito, pag bumili ka ng marami, may 20% off ka, may 30% off ka, and as much as additional 50% off. Ayan. Kapag bumili ka ng mga 4 and more. Okay? Let's go. Guys, ito yung price nyo. $799. Pero additional 20% off 2 items, 33 items, 44 items, 45. Ayan, kapag 5 or more. So pwede mo siyang pag-mixin. Pwede ka kumuha ng footwear, apparel, or bags in any form. So $799. Okay. So Nike Vomero. So Vomero for $999. So sabihin mo ng 7,500. Pero guys, 7,500. Lalagyan mo pa ng 20% off. Dagdagan mo lang siya ng kahit isang t-shirt lang or isang bag. Diba? Makakaroon ka na ng 20% off. Okay, SB Aliyu. So this is 549. This one is 1,099. This one is 799. This one is 699.
Nike Heritage 449. Again, kung kayo naman guys may hilig sa mga bags nila is this one 329. Yung mga t-shirts naman nila, one is 349. This one is 849. So medyo pricey. Okay, so natapos na tayo guys dito sa may Nike. So ang next naman natin pupuntahan ay Adidas. Let's go. Adidas. Under Armour, meron din sila dito sa may Citygate outlet. Again guys, this is shopping in 2024. Okay? Okay, tingnan nyo guys to ha. This is in Under Armour. And ayun o, additional, or sorry, up to 60% off for 4 and more items, something like that. Okay? So kung mahilig kayo guys, Under Armour Citygate outlet is the place for you to go. So guys, general observation lang tayo, no? Dito sa may Citygate outlet, dapat talaga mag-scout ka, no, ng best price or yung mga best promotions. Kasi halos lahat ng store dito, naka-discount sila ng mga 20, 30, 40, or even 50% off. So ngayon, nakapasok na tayo sa Nike, New Balance. I think yung kasama natin, pumunta na rin sila doon sa Under Armour. So, kung di ako nagkakamali, ito na yung last na pupuntahan nila, no? Adidas. So, tara tingnan natin kung magkano presyo ng mga sapatos dito. Let's go. Pabet sila, no? Okay, ang dami, di ba? Ayan, yun yung mga brands. Pause nyo na lang, guys, no? Tingnan natin, no, kung ano yung presyo ng mga sapatos nila dito sa may Adidas outlet. Okay, let's go. Ito guys, so 4 or more pieces, extra 40% off. Okay, and this is for the next 3 days. Okay, discount din sila. 349 mga bags. So sa mga ano guys, no, ng Samba, 899. Okay. Hi guys, so natapos na tayo, no, sa Citygate outlet natin. And ngayon, on board na tayo ng bus going to the Airport Terminal 1. Okay, so kasama natin yan sila. Yan sila. Kasama natin. Okay. So yung pamasahe dito guys is para mga nasa 27 to 28 pesos lang per head. And katulad namin na transit lang naman, hindi na namin kailangan bumili ng Octopus card. As long as yung credit card ninyo or debit card or even GCash ay gumagana, okay na okay yan. Basta meron siyang paywave. Diba? Ang mura, 27 pesos na yung pamasahe namin. This is from the Citygate outlet to the Airport Terminal 1. Guys, mga napamili namin sa Citygate outlet. Kami nabiling mga buy one take one na mga noodles. Siyempre, may nabiling sapatos. Ayan, diba? And nakabili din sila ng iPad. So yung iPad na nabili nila is nakatipid sila ng mga roughly 7,000 pesos. O, diba? Kung tatanungin nyo guys, okay na din yung transit, no? Kapag technically ang binayaran mo naman talaga is going to Vietnam. Parang meron ka na rin free trip dito sa Hong Kong, diba? And yung nakuha nga namin na flight, 6 hours or 8 hours na layover, lumabas na lang kami. So kapasok na lang kami going to the immigration. And yeah, parang na rin nakapag 2 countries, diba? Na napunta mo sa isang araw, diba? So right now, pupunta na tayo sa airport and the real adventure starts, no, in Vietnam. Let's go. Hello. JR, bigla natulog. Hello. So bagong couples natin. Bagong bagong kasal. Ito ulumang kasal.
So guys, pinag-uusapan namin, kung hindi ka kasi actually no, na bus, ang pamasahe mo sa Uber from terminal to the city gate is between mga nasa 90 to 44, tapos yung mga 46 mga nasa 130 to 150. Kaya din talaga nang natipid namin no, na pamasahe. Na actually nakita namin by accident lang yung bus na to. Supposedly talaga dapat mag-Uber kami, pero nung nakita namin na mayroon palang bus, di ba? Only good for $3, di ba? Why not? So yeah, di ba? Laking tipid din natin, no? So another tipid-tip yan sa inyo, no? Lalo-lalo na kapag pupunta kayo ng Hong Kong and only to the City Gate outlet. Okay guys, samahan nyo ako, no? Maglakad-lakad muna tayo dito sa may Terminal 1 ng Hong Kong International Airport. Let's go! So, we actually started guys walking dito sa may Hong Kong International Airport gate number 10. So, ito yung nakikita ninyo, no? Kapag dumire-diretso pa tayo. Meron lang tayo nakita isang interesting place, no? Dito sa may Terminal 1. And meron ako nakitang McDonald's, no, na nakalagay dun open 24 hours. So tingnan natin guys, no, kung ano yung tsura ng McDonald's dito sa mismong loob ng Hong Kong International Airport Terminal 1. Sa likod ko itong McDonald's, no, na open 24 hours sa may loob ng Terminal 1. And on the side, meron ka makikita, no, na parang mini gar. Parang ano lang siya, show lang siya ng LED, no, na parang garden sa loob. Ito yung itsura niya, diba? So dagdag lang din siya guys, no, ng ng pampawala ng stress kapag nandito kayo sa airport. Oh, okay. Yung kainan pala dito guys, hindi lang siya McDonald's. So marami siya. Okay, ayun pala yung McDonald's sa loob. Meron din siyang monitor kung saan makikita niyo yung mga flights. Okay, kiosks kung saan pwede kang mag-order. And where you can get your orders. Ganda, ang ganda dito. Okay. Akala ko nung una McDonald's lang yung nasa loob, pero ano pala siya, para siyang food court, no? Maraming laman sa loob and marami din mga restaurant na nagbibenta. So this one naman, ito nakita natin, meron tayong mga dessert and mga tinapay. Ano pangalan niya? Between. So this is like more of coffee and soft serve. Men Wa Bing Teng. So yung pangalan niya. Para siyang fast food, no, na Chinese. Hindi na din yung price. I think price point yun rin siya masyadong mahal. Okay?座位在第2区的旅客登机证进入机舱，谢谢。在离开的人员登機，登機時請手持登機證明。Kung gusto niyo ng tinapay dito sa may Terminal 1, ayun, no, dito kayo makakabili sa Maison Kaiser. So yung mga tinapay niya roughly mga nasa 30 Hong Kong dollars or give and take mga nasa 210 to 220 pesos. Okay, may kape din sila. Meron sila mga salads and fresh juices. Mga bilihan ng mga food. Yan, meron din dyan. Mga goodies.
So pwede tayo bumili ng mga something to eat and drink din dito sa may Mannings. Thank you. So bumili din tayo nito, no, for $23 Hong Kong dollars. Okay. They actually have two, no? So meron silang hot water, meron silang ambient or room temp, no, na water. How cool is that? Okay. Guys, no, sa mga wish ko na sana mangyari pa rin sa atin, no, sa Pilipinas. Sana maging maganda yung mga airports natin, no. Kung hindi man siya kasing ganda ng airport dito sa may Hong Kong, at least sana maging maayos, malinis, saka mabango, di ba? Nakakaingit lang. Anyway, so actually yan na guys yung tour natin, no, ng Hong Kong International Airport. And I hope, no, nabigyan ko kayo, no, ng gandang review and, no, dito sa mini vlog natin sa airport nila. So hanggang sa uulitin, see you, ingat, and inom lang tayo lagi ng tubig. Tara, bye bye. What's up guys? So bigyan ko lang kayo ng update, no, saan ba kami kumain, and ano ba yung mga tips lalo na ngayong pagka-travel ngayong 2024 dito sa may Hong Kong. What we did for the last 6 hours, no, ng pagpunta natin dito, pumunta lang tayo sa isang location because yung mga kasama natin meron silang pupuntahan at meron silang mga bibilihin. And natupad naman natin lahat guys, no, kung ano ba yung mga dapat nating bilhin, no, dito sa Hong Kong. So right after that, pumunta na kami, dumiretso na kami dito sa airport. And when we had our lunch dito na sa mismong Terminal 1. After that, no, hintay na lang tayo ng flight natin going to Vietnam. So hanggang sa ulitin, ingat kayo, like and subscribe na kayo dito sa aming channel. So see you at hanggang sa ulit. Bye bye.